with Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Yan. Isang magandang araw ng Martes sa inyong lahat. Hindi ba? It's September 23, 2025. Sa lahat ng mga nagba-birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. Yes, Mare. At syempre sa mga nagsa-celebrate ng birthday, ito special sa ating puso. Diba? Sino? Si Tita Mayet de la Rosa. Mayet de la Rosa. Syempre, kapag Mayet de la Rosa, syempre dapat hindi makalagpas ang ritual. Oo. Hindi ba? A one, a two, a 1, 2, 3, go! Birthday na ni Mayet! Birthday na ni Mayet! Birthday ni Mayet! Ngayon! Get out! Happy birthday, sex bomb, Mayet! Wow, Ha? Ano na iba? Sasabihin ko sana, Mayet de la Rosa. Tapos inispada mo pa. Oo, so ano na? Eto na. Kinukuha na naman tayo. Meron po ba kami maling nasabi? Oo. Ay, but anyway, Mare, inuulan ngayon ang buong Central at Central at Northern Luzon. True. Dahil sa lakas ng bagyo. Ay Ay, nako, sa lahat ng mga updates, ayan na, kung naibalita kanila ni DJ Lindsay, oo. ang tungkol sa lagay ng panahon ay mag-ingat-ingat po tayo mga Correct, pangga. no? Ang lakas kanina din, madaling araw. Grabe na naman. At saka sa may Ilocos, Mare, din sila, binayo din sila ng buhawi. Ay. Oo, kaya may mga kabahayan talaga na talagang nasira. Oo, parang may nakikita nga ako, Mari, yun yung may mga bubungan na medyo natanggal, Yes. diba? Uy, nakakatakot na nangyayari sa ating kapaligiran. Can you imagine the Babuyan Island, naka-signal number 5? Oh my God. So ganun siya kalakas. In fairness, mag-iingat pa rin po tayo Oo. lahat dyan. At syempre sa mga lugar pa rin na sa tuwing umuulan na lamang ay apektado ng baha, mag-iingat po kayo. Oo. Diba? Alam ko naman po na kayo ay, alam mo yun, nagiging handa na sa mga ganitong sitwasyon, but still, diba, sana ay, alam mo yun, na maging alerto pa din tayo dahil hindi natin alam eh. Kasi minsan, diba, sabihin mo, bahalang yan hanggang tawag dito, alak-alakan lang. Pero maya-maya konti hanggang tuhod na. Tapos ilang segundo lang, bewang na ang taas, diba? At saka, Mare, yung mga kababayan din natin sa Metro Manila na binabaha. True. At hindi mawari kung nasaan yung mga manhole. Oo. Mag-ingat po tayo dun, ha, kasi may Oo. mga ilang manhole na minsan binubuksan at hindi na isasara. Correct, hindi Baka ba? mag-cause pa ito ng pagkalunod. Oo, diba? Mag-iingat pa rin po tayo at syempre, ugaliin pa rin natin lalo ang mga kabataan na wag po natin hayaan na magtampisaw sa baha dahil ang leptospirosis ay hindi po biro yan. Diba? Lalo pa, yun? Ay, ewan, ang dami nangyayari ngayon. May mga kinansela din, Mare, na mga pasok. klase. Oo. Sa buong Metro Manila dahil nga sa lakas ng bagyo. Correct. Pero yung mga nanay na nag-i-stay ngayon sa kanilang mga bahay, Ay, nako, kung wala rin naman kayong pinagkaalam mo yun, kung medyo nakatunganga na kayo sa mga oras, gusto mo yung nakatunganga. Kung medyo wala, alam mo yun, naghanap na kayo ng pwedeng gawin dahil kayo ay nakaluto na, nakapag-prepare na dahil walang pasok ang mga bata, diba? Kung boring ang araw nyo at hilig nyo lang din naman mag-tong-its, well, tara na sa Game Zone na. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong-its with real people for free. Pwede ka rin maki-split over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Pwede rin itong i-cash out. Naku, G ka na ba? G! Naku, ito may dalawang event araw-araw. Bisitahin na ang gzone.ph sa kanilang social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Diba? Kung G ka na sa tong-its, tara, Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan, Pangga, na ang gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Correct, hindi ba? Na nakakaloka. Lahat naman ng bagay ay nakaka-add. Lahat ng sobra. Yes, lahat ng sobra Oo. nakakasama. Kaya nga, 'di ba, dapat in moderation lang lahat. At saka, ng Mare, bagay. dapat alam natin kung saan yung limitasyon lang natin. Oo. Kung hindi naman para sa'yo ang paglalaro, huwag ka na maglaro. Tama, 'Di 'di ba? ba? Huwag ka lagi magbaka sakali na tipong diyan tayo
tayo nadadali eh. Oo. Di ba yung mga Pilipino, hindi, baka sakali, yung mga ganyan, baka makabawi, baka naman kasi swertihin, yung mga ganyan, yung baka-baka na yan. Eh dyan tayo lalong nalulugmok at dumadapa ng husto, di ba? Ay nako Mare, alam mo ba ngayon sa mga oras na ito ay ginaganap ang Blue Ribbon Committee hearing Oo nga daw. sa Senado. Eto nga kapapasok na Akala ko sasabihin mo, Mare, yung sa kasalukuyang ito, ramdam natin yung pagdagungdong sa building. kaya nga nananawagan po kami dito sa building Sana po tigil-tigilan niyo po muna 'yan. 'Di ba? Nararamdaman namin yung vibration. Correct. Oo nga, 'di ba? Naka-live ngayon kasi nandun na naman sina Bryce, tama ba? Oo. Eto nga Mari, kapapasok lamang balita. Oo. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertion noong 2024 para kay Senator Bong Revilla. Sabi niya, sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Senator Bong yan. Baka gusto mong tumulong sa kanya. So, pati ngayon si dating Senador Bong Revilla, Dawit. OMG, nakakalokan. Ang dami ng lumulutang na mga Dami pangalan. nyo naman dyan! Kaya pala yun ang sinasabi na hindi lang 29. Diba? Pinutol lang nila sa 29 para wala nang lumutang pang iba. OMG. Eto lang chika din natin, Mare, ha? Oo. Kasi kahapon nga, nagpunta tayo kay Andres Mulak at Yes! Ashtin Olviga. Oy, Oo. congratulations. Mare, ha? Oo. Di ba, sabi ko sa'yo, sasabihan kita kung maganda dahil may emergency ka kagabi. Yes, oo. Apakaganda ng movie. Ay, talaga. Sobrang. Oo. Totoo ba yung sinabi ni Jason Pollack Samana na every 5 minutes? Naiinis ako! Bakit? Hindi ko na maintindihan dahil tilian ng tilian ang mga tao. Totoo nga. In Mare, fairness. yung huling pinanood natin, Oo. mas maraming tili ngayon. Ah. As in, maraming tili. As in? Oo. Talaga, ay, papanoorin Ang ko yan cute. sa Eto Mare, hindi opening ako day. sumubaybay ng bonggang-bongga sa sa mutya ng Section E. Oo. Pero nung pinanood ko sila, instant talaga Mare. Meron talaga silang meron talaga chemistry. may chemistry talaga. Iba. Ang galing, no? Kasi Iba. meron dyan mga iba na mga big stars na pinagma-match up na, 'di ba? Pero hindi nagki-click. 'Di ba? Parang Yes! hindi. Diba kahit paanong gawing issue na kunyari may relasyon sila, pero wala. Kaya natatabunan sila nung mga, alam mo yun, supporting na mga love team. Iba kasi yung Diba? acting ng Ashtin Olviga. In fairness, At saka yung Andres Mulak. lalo sa mga kanilang tagahanga, kagabi, Diyos ko, halos sumabog ang tenga ko sa katitili ng mga Gen Z fans Oo. nila. Hindi ko Diba? alam kung paano ko ipapaliwanag Mare, pero maganda yung maganda yung kwento. Oo, diba? Kwento, hindi lang ito kwento ng magjowa, Oo. nagkakakiligan. Kwento ito ng pagmamature natin sa relasyon at saka ng pamilya. Oh. Kung hanggang saan ang kaya mong hanggang saan ang kaya mong tiisin para sa pamilya. Oh, yun Ay, pala. ayokong i-spill, ayokong kasi spoil. Bukas yan, ipalalabas na sa lahat ng sinihan under Viva Films po yan. Ang minamahal, ang 100 bulaklak para kay Luna. Correct. Yan, nationwide yan, bukas na po. Panoorin nyo kung gusto nyong malaman kung ano yung sinasabi ni Tita Cora ng bonggang-bongga. Oo. Diba? Ito lang tanong natin sa sa ating baklitas. Since napanood natin yung Yes. Ano yung mga bulaklak na gustong-gusto nyo? Oh. Oo. Ayun. Ako Kasi- si Charon. Charong bulaklak. Gusto mo din yun. Oo naman. Nung wala ka pang HB. Uy, kahit ngayon, ma. Talo-talo na lang. Kasi sabi ko sa doktor ko, ano pang gagamutin ko kung hindi ako maha-high blood? Diba? Moderation. Tama. Pero kakain pa rin ako. Tama, diba? Kakain pa rin ng bawal, pero hindi Yeah. too much. Kasi ano pang silbi na kinuha kitang doktor? Hindi, pero totoo yan, di ba? No one can't resist. I mean, can resist. Pag chicharon bulaklak na yung nakahain. Meron din, hindi kumakain ng chicharong bulaklak. Totoo ba? Ang mga kapatid nating Muslim, Oo, yes. Bawal. Sa kanila kasi Oo. yun. Anong tawag doon? Haram. haram. Haram, no? Tama. Oo, di ba? Na nakakaloka. Di ba nga nung Naalala ko may tuloy mga kapatid tayong... yung mga nakasalubong na naman tayo mga Ganito kasi Arab. ang kwento. Nakatambay kami ni Kapitana Sisa sa isang hagdan. Sa bulingan. Oo. May mga lumabas na mga Arabo
Arabo. Ngayon, sabi ko, hi Habibi. Sabi sa akin, haram. Haram. Oo. Alam ko yung haram. Di ba yun yung kasalanan, bawal sa mga baboy. Oo, hindi baboy. Bawal. Bawal kasi baboy, sabi siguro ng baboy, bawal sa atin. Correct. Sabi ko, hindi yun bawal sa kanila. Diba nung sinabi mo nga, Mari, sabi niya haram-haram. Parang gusto kong sabihan yung mga Arabo, hindi po yan haram. Manok po yan, malaki lang. Ang tawag po dyan, turkey. Ganon. Wow! Ang ganda naman ng pebble na to. Potato pebble ka, be. Diba? Bulaklak ng City Jail. Sino nga, Bulaklak ng City Jail? Sino nga ulit ang bida sa movie na yon? Bulaklak ng Maynila yon, si Angelo De Leon. Talaga ba? Oo, pero may Bulaklak ng City Jail. Meron din Oo. Pero yung Bulaklak ng Maynila, si yung Angelo De Leon Angelo De Leon Christopher De Leon noon. Oo. Akala ko Bulaklak ng Maynila ay sila kuna. Diba? Di naman haram sa kanila yung akab. Oy, Mario, grabe. Kaya nga, nagpanggap na lang akong baka. Hindi nga baka, di ba sinabihan ko na nga manok pwede nila kainin. Kasi yung dati ko ring halal. Halal. Dinasalan halal muna bago. Uy, wag mong ginagawang hindi. biro. Kasi diba, magagalit si Senator Robin Padilla. Ay, okay. Gusto mong ganunin ka niya? Hindi kasi, gusto ko. Paano? Bakla ka. Ituro mo nga yan sa akin. Ganun. Ganun. Good morning, ladies. Stay pretty and sexy. Have a blessed Tuesday, sabi ni Chito Aquino. Thank you, Chito Aquino. Yan ang ating baklitas ngayon. Anong paboritong bulaklak? Na gusto nyo makuha? Bukod sa Stargazer. Oo. Uy, maganda rin Stargazer. Uy, pang deads yun, di ba? Kung ialay mo sa deads. Hindi pang deads yun, di ba? Yung mga Stargazer, yung mga ganyan. Uy, meron nga yung Antorium, di ba pang patay yun? Oo. Pero binigyan ni Andres Mulak doon si Ashtin. Ayan na. Binigyan siya ng Antorium. Hindi lang naman pang patay yung Antorium. Ano ba kayo? Diba? Si Superstar Nora Honor pala ang bida doon, 1984 film. Yes, Bulaklak ng City Jail. Matanda na kasi itong si Jeff Tads Oliveros. Oo, talaga. Isa rin yan sa Thunderbolts. Oo. But anyways, eto ng ating Backlatest! Nako, eto na nga, may kaugnayan pa din sa nagaganap na hearing ngayon sa Kongreso. Ang ginawa ng Showtime kahapon, Mare. Dahil, hindi ba, namigay lang naman sila, Mare, ng 650,000 pesos kahapon sa isang contestant or alam mo yun, manlalaro ng Laro-Laro Pick kahapon na episode yan. Hindi ba? Kung saan nga naman, dumaan naman sa fair trial. Pero ramdam mo na gustong, lalong-lalo na kay Meme Vice, nung in-interview nila. Kasi yung kanilang player, Mare, is isang linggo nang hindi umuwi sa kanila dahil nag-away sila ng kanyang mag-asawa. Tapos nakikitira siya ngayon dun sa kapatid niya. Dahil ang pinagmulan daw nung ayon dun sa salaysay din naman ng player is may mga utang na napag-aawayin na ng mag-asawa. Diba? Yung utang yata, Mari, umabot ng 200,000. Ang laki. Oo, diba? Kaya nga naman, diba, na syempre, alam naman natin na likas talaga sa lalo kay Meme Bes, pagdating sa mga ganyan, naaawa sa mga tao. Pero laging paalala nga ni Meme, diba, tutulungan ka namin, pero tulungan mo din yung sarili mo. Diba? Dapat ganon. Hindi naman pa pwedeng yung tulong biglang ihahain sa'yo, tapos hayahay ka na. Kagaya ng mga batugang pinapakain ng ng mga taxpayers. Diba? Na nakakaloka. So, eto na nga nangyari. Doon sa huling segment na ito, Mare, ramdam ng mga tao na halos ipamigay na ni Meme Vice yung clue. Kasi, pinapipili nila again, 650,000 over 40,000 na ino-offer ni Jong Hilario. Kasi kumaga parang pat-lipat. Lilipat ka, may 40,000 pesos ka ng cash na pwede mo uwi. Pero kung doon ka sa pata, sasagutin mo yung katanungan doon sa segment na yun. Parang nagdadalawang isip si Kuya kasi syempre nga naman, di ba? Kung siya naman ay isang kumaga factory worker na sumasahod lamang ng 20,000 sa isang buwan, para sa kanya, Mare, malaking bagay yung 40,000. Bagamat hindi ito makakatulong doon sa pinagdadaanan niya na utang nilang mag-asawa na pinag-awayan 200,000. Ngayon, biglang nagbigay na ng hudyat hindi si Kuya Chico, kundi si Meme Vice.
Di parang sabi niya, gusto mo bang tulungan ka namin sa problema mo? Una, nagdadalawang isip pa yung contestant. Pero kalauna, nung huling inulit ni Meme Vice na, gusto mo ba na tulungan ka namin sa utang mo? Doon na siya ulit, alam mo yun, napunta doon sa jackpot round na may question. Na kung saan nga naman, napapanahon din yung tanong doon. Ano yung tanong? Kung sino nga itong Senate magnanakaw President, sa gobyerno? Hindi. Senate President na yun na tumutulong at parang nag-head daw yata ng Blue Ribbon Committee na hearing. Diba? Tapos nagbigay ng clue si Meme. Dati siyang pulis. Kaya nasagot. Bato de la Rosa? Hindi. Si Ping Lacson. Kaya nasagot niya yun at naibigay yung 650,000 na jackpot prize, Mare. At ang pinaka nakakalugod dito, Mare, nagsalita si Meme patungkol dito na kung hindi kaya ng kumaga hindi natin kayang tulungan lahat ng Pilipinong naghihirap. Kahit man lang sabi nga ni Meme, kahit pa isa-isa, may natutulungan tayong maiahon sa kahirapan na patuloy natin, alam mo yung dinaranas. Uy, alam mo, may sinabi din ganyan si Meme na nagmarka sa akin. Yung sinabi niya na, kung hindi tayong kayang tulungan ng gobyerno, tayo na lang magtulungan bilang Pilipino. Diba? Tayo na lang. Sa pamamagitan ng ganitong klaseng show, diba? Kasi pre-tempore. Ayan. Yan. Pro tempore yun. Yes. Rodel Rico. Yan, nanood ka din kahapon. Correct, Diba? Tapos sabi ni Rodel? Mga DJ Baklitas, may magnanakaw bang nagbuwis? Hindi nga natin alam kung lahat yan babayad ng yung mga magnanakaw na yan. Hindi nga natin alam kung lahat nakadeklara ng totoo sa SALN nila. Di ba nga yung isang inaakusahan na kontraktor, hindi nga mahanap yung ibang sasakyan. Diba? Nawala na. May mga ilang sasakyan pa na hindi daw dumaan sa customs. Wala sa listahan ng customs. Diba? Ibig sabihin nun, hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi dumaan sa kanila. So, illegal na pumasok yan sa bansa. Correct. Diba? Na nakakaloka. Tuloy kay Meme. Kinaganda dito at talagang halos nag-iyakan. Ultimo sila, Ann Curtis, halos lahat ng nasa show kahapon, Mare. Nung sinabi nga ni Meme Vines na kahit man lang sa ganitong pamamaraan, sa showtime, kahit sa ganitong programa, makatulong kami. Hindi man araw-araw mamigay tayo ng 650,000. Yes. Pero yung ngiti man lang, para makalimutan nyo na, oo nga, naghihirap kami. Yung mga ganon, ang gusto nilang iparating na mensahe sa ginagawa nila everyday. Lalo pat isa sila, diba, Mane? Nung last Sunday, na nagmarcha sa EDSA ang Showtime family, hindi ba? Alam mo, yan yung something na gustong-gusto ko sa It's Showtime. Kapag nagsasalita sila, mararamdaman mong kaisa sila. Tsaka sincero. At tsaka yung halos ipamigay mo na yung sagot. Correct, diba? Diba? Sa manlalaro. Kasi alam mo iba na yun. Alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Total naman din, ibibigay na rin lang naman tong premyo. Bakit hindi natin pasiyahin? Tama naman sila, Meme, diba? Na hindi man araw-araw na alam mo yun, makabigay sila ng ganun pa premyo. Kahit man lang pa isa-isa, may natutulungan sila at napapangiting Pilipino. Totoo naman yun, diba? Oy, pero alam mo, Mare, kaugnay ng balita na yan kay Meme Vice Ganda, yaman din lang naman na pag-uusapan natin. Si Meme Vice Ganda. Yes. Itong si Secretary Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang. Wala man siyang tahasang pinangalanan, pero ang mga netizen kasi makikita sa comment section na siya yung pinatutungkulan daw di umano. Di ba yung ganda? Oo, kasi may kinundi na si Claire Castro na okay lang naman daw magpahayag ng ng saloobin. Pero sana daw alam natin na may mga batang nanonood. Pero kasi Sek, kapag galit ka at ninakawang ka, hindi mo naman pwede, 'di ba? Puyos ng damdamin. 'Di ba? Ninakawan ka eh. Correct. Hindi. Tsaka isa pa, naiintindihan ko siguro sa side niya kasi baka feeling nila offensive sa part nila. Yung nagmumura si Meme. Oo. Pero, sana tignan nyo din po na bago din po itong si Claire. Attorney ba? Attorney Claire? Hindi. Etong spokesperson ng Malacanang. Clarissa Claire Angeles Castro. Si Madam Clarissa. Sana bago maisip nyo lang din po na bago kayo napadpad dyan bilang maging tagapagsalita. Lawyer din ito, Mare, ha? Diba? Oo. Si attorney. Diba? Minsan din po kayo naging ordinaryong
mamamayang Pilipino na hirap din pong magbayad ng inyong buwis. Though hindi naman niya tahasang pinangalanan, Mare, pero kasi sa comment section, makikita mo doon na mukhang si Meme Vice Ganda nga ang... Yung pinatutungkulan. Diba? Hindi ito para lang, alam mo yun, siguro may punto po sila. Kaya lang, gaya ng sinabi mo kanina, you have a very good point there, diba? Na galit ka eh. Oo. Diba? Galit ka ni nakawang ka eh. Lahat nung nandoon sa Extra Shrine. Oo. Lahat ba yung sasabihin mo ba doon na ingat sa salitaan kasi may mga batang nanonood. Correct. Yung mga nagbasag-basag ba doon sa may Recto Avenue, 'di ba? May wala ba din bang batang nanonood doon? Hindi ba halos lahat puro minor de edad yung mga nandoon? So, at saka eto na lang, Madam Claire, ano po ba ang mas masama? Yung nagmura si Vice Ganda? O yung magnanakaw po sa kaban ng bayan? True. Tama si Mario Palmera, bawal magmura pero okay lang maging corrupt para sa kanya. Sana wag po ganon, 'di ba? Kung si Meme Vice Ganda man po, hindi naman sa pinagtatanggol namin pero pinagtatanggol namin this time. Kasi kami din po, taxpayer din po kami. May punto hindi lang basta siya, hindi lang basta lahat. Tama naman din ang sinabi, katulad si Mama Oji, 'di ba? Ano bang pagkaka-statement niya, 'di ba? Huwag natin hilingin na bumaba ang presidente. Correct. Hilingin natin na makiisa siya sa para atin, mahuli kung sino talaga. Yun dapat parusahan. Correct. Yun dapat ang sigaw. Hindi yung bumaba ka sa pwesto, ganyan. O tapos, sinong ipapalit natin? Uy, alam mo ba? Magnanakaw pa may mga iniimbestigahan sila ngayon. Umabot na ng 200 plus yung mga nagrayot na ng gulo sa Mindiola. Totoo ba? May mga iniimbestigahan sila ngayon na lumulutang na pangalan. Na nasa likod daw di umano nito. Sa isang radio program, tinanong ng isang reporter kung totoo ba yung balitang kumakalat na isa si Attorney Topacio sa mga nag-utos. Oo. Pero sabi ni DILG Secretary Rimulya, sabi niya, lahat naman pwedeng paghinalaan pero iniimbestigahan na namin kung sino ang nasa likod nito. Totoo ba yun? Hindi, kasi parang ako kasi ang gusto talaga pala ng mga yun, Mare, sunugin ng Malacanang. Ay, hindi naman nila mangyayari kasi diba may gate naman na doon, hindi na sila makakapasok. Pero may mga balita talaga, Mare, na may pumanaw na daw na isa. Na ano? Sabi bata daw. Ay, oo. Totoo ba yun? Yan ang balibalita ngayon. Dahil lang sa naganap na na kilos protesta nung linggo. Di umano, oo. Naman. Ano yan? Kamumura kasi kamura-mura kasi sila. Baka ano yun? Nasaan na? Ayun, baka hindi siya nanakawan, kaya hindi affected, sabi ni Salich Sanchez. I doubt na hindi po kayo nanakawan kasi Pilipino po kayo eh. Oo. Lahat naman po tayo, not unless hindi po kayo nagbabayad ng tax. Diba? Tapos yun nga din po, diba? Yun din ang sinasabi ko kanina. Ni minsan po ba bago kayo naging spokesperson ng Malacanang, hindi po ba kayo dumaan bilang isang ordinaryong Pilipinong naging manggagawa na nagbabayad ng tax? Oo nga po't pinapangalagaan natin ang moral ng mga kabataan. Pero sa mga pagkakataon po na ito, 'di ba? Hindi mo po maiiwasan na hindi ka mapamura at makasabi. At saka maya't maya po nagsasabi si Meme Vice Ganda ng na patawarin mo ako, Father, ay pagdasal mo ako, Father, ganyan. Diba? Humihingi pa nga siya ng tawad sa Diyos eh. Kasi sa sobrang galit niya, hindi lang inis ang nararamdaman niya, galit. Kasi kagaya ng sinabi ni Meme Vice Ganda, ang mga corrupt officials sa ating gobyerno ay masahol pa sa mamamatay tao. Masahol pa sa baboy. Oo. Kasi Mare, ang ninanakaw nila ay ginawa. Hindi lang basta pera. Pangarap at kinabukasan ng taong bayan, ng mga kabataan. Diba? Yun po ang nuka ng sama. Kaya tignan mo, diba? Doon nga sa sinasabi, nung nagmura si Meme Vice ba sa grandstand, meron bang isang nag-oppose? Hindi, wala, diba? Halos lahat. Hindi naman sa ininganyo niya na magmura lahat ng mga tao doon. Pero iisa kasi yung sinisigaw ng damdamin ng lahat eh. Yung galit na maloko ka ng harap-harapan. Ito lang po ang Ikaw nga lang maloko ka nga lang ng kapitbahay mo, 'di ba? Yung hindi ka makakatulog talaga at hindi mo siya makokompronta. Mare, ito lang din ang masasabi ko. Maiinis ka lang sa mura ni Meme Vice Ganda during that time at ang mga taong nakikimura sa kanya. Correct. Kung ikaw mismo tinatamaan nung patutsada niya. Oo. Kung isa ka magnanakaw sa gobyerno, diba? tatamaan ka nun, magagalit
Magre-react ka. Diba? Pero kung wala naman, ba't kailangan mo maapektuhan sa sasabihin? Yes. Diba Nagigets naman po namin yung point na gusto nyo lang pong maging huwaran si Meme Vice Ganda sa mga bata. Or kung sino man po ang pinatutungkulan nyo dyan sa pahayag po ninyo dahil wala naman po kayong pinangalanan. Correct. Pero kung si Meme Vice Ganda man po yun, parang marami po kung sigurong maiinis sa inyo niyan. Diba? Na, ewan, ang gulo-gulo-gulo na. Pero gusto ko yung parang China, ewan, ang gulo-gulo na. Pero yun lang kasi dapat yung malaman ng buong bayan. Oo. Para kahit papaano medyo kumalma ng isang level. Yes. Ang galit is yung sigurado ba kayo may patutunguhan tong mga investigasyon nyo? Well, sinabi nga ng mga rallyista nun, hindi pa ito ang huli. Diba? Hindi pa ito ang huli. Sana talaga may managot. Kasi diba, para kahit papaano yung pagod naman ng mga magulang natin dati pa na nagtrabaho, gano'n na pala katalamak yung nakawan noon pa. Ngayon lang na-discover, halos ilan. Kung hindi pa nagbagyo-bagyo. Ay, diba? hindi pa natatapos ng bagyo. May kasunod pa tong bagyo na to, yung dinadala sa atin ngayon. May kasunod pa at maaalala ng mga tao diba? lagi. Sa tuwing uulan. Oo. Nakakaloka. Sana alam mo Mare, eto na lang, di ba? Naaalala tuloy natin yung tatay na nagnakaw, yung matanda, 'di ba? Kinulong. Sana yung mga pinapangalanan, total wala pa namang 'di ba? Sana i-hold muna sila, hindi sila nakakalabas ng bansa. Bigyan lahat ng whole departure order, yes. Lahat ng pinangalanan. Kaya tignan niyo yung iba, takbuhan na ng takbuhan sa abroad kasi hodang may sakit, kasi hodang magpa-check up sa ganito. Correct. Tapos pag pinatawag na ng hearing, wain ng flyback. 'Di ba? At saka imbestigahan kung sino po talaga ang may kagagawa ng insertion na yan. Oo, at saka isa pa. Ang lalaki. At saka maganda pa dyan, kung talagang, alam mo yun, desidido po kayo, 'di ba? Bakit di rin po kayo makipag-ugnayan sa ICC para pabalikin yung mga nasa abroad? Oo nga, no? Diba? Nakipag-ugnayan kung may naipadala nga tayo sa ibang bansa. Diba? Dahil nakipag-ugnayan kayo sa ICC. Sa Interpol. Ay, bakit hindi rin po tayo makipag-ugnayan? Para pauwiin ang dapat pauwiin. May mga gano'n. Kung talagang fair lang naman. Kanta nga natin, di ba? Umuwi ka na, baby. Di ba? Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. Marami tayong kailangang pauwiin. Correct, diba? Eto, clue, ganito hitsura. Ay, hoy! Di na uwi yun. Talaga ba? Hindi, negosyo na ng humba yun. Hala kayo. Humba. But anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chikangana on a Tuesday morning sa aming pagbabalik. Isang mati ka pong chikahan pa rin ang daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako lang po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!